Dimples. Kailangan ba talagang magkaroon ng anak para masabing buo ang isang pamilya? Ngayong umaga po, sa Dear Dimples, ito po ang sasagutin ng ating letter sender na isang Gen Z wife na nakatagpo ng tunay na kahulugan ng pagpapamilya. Dear Dimples, ako po si Aya, 27, producer, Gen Z wife, and first-time mom. Noon, hindi pa ako bukas sa pagkakaroon ng anak, pero gusto ng asawa ko. Magkaiba man kami ng gusto, pinakasalan niya pa rin ako. Dahil para sa kanya, pamilya kami, may anak man o wala. A year after getting married, naging handa na rin ako at ngayon, kumpleto na ang aming munting pamilya. Nagmamahal, Aya. At ngayong umaga nga po, makakasama natin ang Gen Z wife na si Aya together with her husband, Jonathan. Good morning, kapatid! Good morning po. Welcome to the show. Kamusta ang pag-parenthood ninyong dalawa? Transitioning po kami ngayon. Nag-a-adjust kami sa time, schedule namin sa work, plus yung pag-aalaga since kami lang dalawa ngayon kay baby. That's right. Ilang buwan na ba si baby? 7 months po, kaka 7 months? Mama, ang ganda mo ah! Wala akong malas na nakikita sa'yo. Kala ko nga, dalaga ka pa. Grabe ha, good job. At magaling ang nag-aalaga. Okay, from Gen couple to Gen Z parents, kamusta yung naging buhay nyo ngayon na meron na kayong baby? Yung comparison, may difference ba? Paano ba kayo nung dati na couple pa lang kayo? Dati po, mas syempre yung oras po naming dalawa, kahit anong oras. Ngayon po, mas sumusunod kami sa schedule ni baby. Siya po ang masusunod. Siya po yung boss ngayon sa bahay. So, yeah, mas maaga na po kami nagigising dati. Nung kami dalawang tanghali na. Ngayon, mas responsible po kami sa oras ngayon. Oo. Totoo naman. Alam mo, lagi ko ang sinasabi sa mga anak ko, alam mo kayo, pag nag-anak kayo, wala na ang buhay ninyo, goodbye ka na sa life mo. Tama ba? Oo, parang ano ka na, yung parang siya na yung masusunod palagi. Parang siya magde-decide kung manonood ba kayo ng sine, umiyak yung bata, ay dito na lang muna pala tayo, di ba? Even your choices sa buhay, sa bahay, sa lahat ng mga desisyon na gagawin ninyo. Pero bago pa kayo ikasal, ayaw ni Aya magkaanak. And this is so interesting to me because I know talaga na marami ngayon, mga kabataan, na isa sa mga consideration nila is really to tell their future partners na kung gusto ba nilang magkaanak o hindi. Kasi parang importante din na naiintindihan ng partner mo or ng future husband or spouse mo or wife mo na, oh wait, sandali wala akong balak mag-anak. So kung gusto mo ng anak, baka hindi tayo pwede, di ba? Pero for you, you really didn't want a child at first. Bakit? sa generation po kasi namin ngayon, lahat makikita mo na sa social media, yung effects ng pregnancy sa babae, and sa circle of friends namin, mas napag-uusapan yung child-free life kesa dun sa pag-explore ng motherhood. So, mas dun ako sa, dito ako, kasi ito yung pinag-uusapan namin ng mga friends ko eh. Kasi magiging ganito ako kapag katapos manganak, tapos dadaan ako sa postpartum, kaya ko ba yung panganganak, financially ready ba ako? Wala pa po dun yung utak ko at that time. And parang hindi open sa akin yung idea na yun since lahat nga kaming mga babae na nag-uusap tungkol dun. Mas more on, mas masaya kapag wala kasi kahit anong gawin mo, okay lang. Parang ganun po yung mga usapan namin before. Alam mo, ang galing na nabubuksan yung ganyang usapan, no? Kasi dati, well, sa panahon ko, pangarap ko talaga kahit bata pa ako ang maging ina. Parang yun yung parang inisip ko, ay, mabubuo ako pag naging ina ako. Parang hindi ko rin nakita yung sarili ko na walang anak. But I also know a lot of my friends actually opt to not have children, no? And that's also okay because katawan mo yan bilang babae, alam mo, pag nahirapan ka, at pag nahirapan ka, mahirapan din yung bata. So you don't want that din naman na parang idamay mo pa yung bata dun sa mahihirapan yung katawan mo. Pero ito, ano yung mga factors na nakapagpabago ng isip ninyong dalawa? Kasi yung reaction mo, Jonathan, gusto ko malaman nung sinabi finally ni Aya na, ay gusto ko na, bring me to that moment. Ano ba yun? Parang kumakain lang ba kayo? Was it a very special moment, Aya? Parang nasa date po kami nun. Parang tapos biglang random lang po na sabi niya na mag-baby na kami. Ha? Na out of nowhere na. Agad-agad naman, Aya? Paano mo sinabi, Aya, may mag-baby na tayo? Ganun ba? Paano? Di naman po. Ayun nga yung naka-block nga tayo. Tapos parang pinag-uusapan po namin nun na parang ready na ako magkaroon ng baby anytime kung
kung open pa rin siya. Kasi nga nasabi ko na sa kanya Na na ayaw mo. What was your reaction, Jonathan? Sa akin po ako, happy po ako and excited kasi finally, next level na ng relationship yung ma-unlock namin na ready na siya. So, excited po ako. I'm curious, nung sinabi niya ba sa'yo na ayaw niyang magkaanak, did you secretly parang wish na sana magbago isip niya? Sa loob-loob ko sa isip ko po, hindi parang wala naman po sa akin kasi mas ginagalang ko po kung ano yung gusto niya. So, happy naman po kasi ko kung nung kami dalawa lang. So, kung gusto niya magka-baby or hindi, okay lang din. Ay, walking green flag naman. Forest po. Green forest siya. Oo, grabe ha. Bihira yung ganyang lalaki na nirerespeto ang kababaihan pagdating sa, lalo na pag partner mo, di ba? Kasi minsan, ang lalaki nisip nila, oh, ako ang boss sa bahay, ako yung ganito. Pero ang ganda, Jonathan, kasi alam mo, once you show respect talaga to your spouse, whether babae or lalaki, common respect yan, mas nagiging maluwag sa loob mo na parang, ay, sige, ibigay ko yung kagustuhan nating magkaanak, no? Now that you have the child, is there any advice you would give to younger couples like yourself na maaaring nag-decide din na to change their minds? You do you. Every couple kasi is different eh. Some gusto mas maaga or some ayaw talaga sa una. Or ayaw talaga nila at all pag napag-uusapan nila. But you do you. You do what makes you comfortable. You do what makes you happy. Both of you happy. Ikaw, Jonathan. Ako po, magbuhay lang po sa sariling facing ng buhay kasi huwag magpa-judge lalo na ngayon sa social media. Madami nang judge. So mag-enjoy lang kayo kung dalawa mag-asawa at huwag magpa-apekto sa mga kung ano man sinasabi ng iba. Ang ganda. Maraming salamat, Jonathan and Aya. Any social media accounts we can follow you on? On my TikTok na lang Yes, po. please. Aya Oh. Rivera. IAHRIVERA. Amazing. Aya, Jonathan, I wish your family all the best. At ang ganda-ganda mo, blooming ka. Thank you Ganun po. talaga pag minamahal lang tama. Tama Maraming po. salamat. Aya and Jonathan. At sa mga kapatid po natin, kung gusto nyo i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lang po kayo dito sa amin sa Good Morning Kapatid Facebook page. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.